according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him... mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So General Marvel, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operation. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any question. Secretary President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We are ang boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. Bakit kayo naging lead? Kitang-kita naman, nung March 11, not only was the CIDG involved in the arrest, kayo pa rin yung lead sa operation. Yes, We can clearly see na kayo ang pinakamataas. You were the highest ranking member of the PNP in many of the videos. I was directed by the Chief of the Philippine National Police, ma'am. Yes, perhaps our Chief PNP can explain bakit yung CIDG ang naging lead. Samantalang investigasyon ang dapat mission nila. Ma'am, I just want to, yun sa background po natin, yun sa PNP po, ang Interpol, PCTC, ang dalawa lang po pinapadala niya, no? Pagka dun sa PNP po, ang main task po namin, pagka PCTC, CIDG, ang sa NBI naman, NBI Interpol. So usually, pagka may request po ang PCTC, ang pinaka-diretso po namin is CIDG, not any other unit when it comes to arrest po. Pero you had the choice, ano? Madam Chair. Hindi naman lagi si IDG nag-aaresto nitong mga high-profile personalities. Wala naman ako nakikitang si IDG sa TV pag nakikita yung iba't ibang krimen. Hindi naman lagi sila eh. Ma'am, when it comes to the request of the PCTC, ang tasking po is always sa CIDG po. Yun po yung ano natin sa Ang PCTC. binanggit ni Executive Director ay yung NBI. Wala siyang binanggit na CIDG. Ma'am, when it comes to the PNP, ang PNP po, ang automatic po namin, it's from me, I always task the CIDG po when it comes to Interpol matters po. So it's in fact your choice. General Torre is a trusted and competent general, and that's the reason you chose him. No, ma'am, that's for me, it's always the CIDG when it comes to yung mga national po ng, ano po, ng huli po. Yes, Senator Bato, please. Thank you, Madam Chair. General Marvel, kung si General Torre ang pinapa-operate mo doon, ibig bang sabihin na lahat ng actions niya, lahat ng ginawa niya ay sanction mo? Opo, it's under po ng Philippine National Police po yan. So lahat ng ginawa niya, sagot mo? Yes, sir, opo. Thank you. That's the PNP that I would like to believe. Whatever your people does or fail to do, sagot mo. Diba? Just want to clarify, no? Ang sinasabi po natin, all legal po. Ang sinasabi lang, we're just assisting po yung PCTC. That's reasonable po na ang request po is coming from PCTC I'm not po. referring to PCTC anymore. Yung sa kabuuhan ng operation. Dito po sa Philippine National po, lahat po ng action ng Philippine National under po sa atin, it's all legal po. When it comes to illegal, meron naman po kami mga ginagawa po dyan. Hindi ko na sinabi illegal. Akin lang, basta yung ginawa ng tao mo, sagot mo. Dahil ikaw si PNP, di ba? Dapat ganun. Yan man talagang kwan natin, trabaho natin. Sagot ko kayo lahat dahil
You are carrying out my orders. Yes, sir. Tama po yan. Kasi ang mandate po ng CIDG is really to effect po yung mga warrants of arrest po. Okay, yeah, just for the record. Just for the record, Madam Chair. Thank you. Yes, maraming salamat. Palibhasa, inassign nga ni Chief PNP si General Torre bilang lead ng pag-aaresto kay former President. Masasabi ba natin na yung aresto ni PRRD ay CIDG operation? It's a PCTC operation, ma'am, requested to the Philippine National Police. Pero kayo ang lead. So ikaw ang masasabi natin. Kitang-kita naman doon sa video, kayo nagmamando, sangkatutak yung pulis, pero kayo yung pinakamataasang ranggo. Pagkatapos, talagang CIDG operation ng labas. Tama ba yun? Sa level, ma'am, ng implementation ng orders, pagbigay ng mission, that is led by me, supported by the other units of the Philippine National Police, as directed by the Chief of the Philippine National Police. That's right, but I did not see any other higher-ranking generals than you. You were the only one there. You were clearly the one leading the pack and determining what would happen next. Baka hindi lang siguro, ma'am, na nakikita ang ibang high-ranking officers doon sapagkat nakamix ang Sinabi mo nga, kanilang... Nick, na you said that, well, sir, ako ang pinakamataas dito. Yes, sir. I'm two-star, di ba? Yes, sir. Oh, so you stick to that. Pero meron, sir, mga matataas na official doon, pero sir. ikaw, At sinabi together mo with me, lahat. sir, Sino-sino na mas mataas sa'yo at nagmamando? Wala naman kasi kaming narinig. Ikaw lang ang nandun. Wala namang masama kung ikaw ang inassign. Di syempre, gagampanan mo, di ba? We are under the direction of the Chief PNP. He was there personally. Ang pag-implement lang, sir, ng actual arrest ay ang aking ginawa, and I operated under that direction to ensure the proper service of the warrant, the observation of the law, protection of the arrested person, and ensuring his safe delivery Okay lang. sa kung saan man siya pinapadala sa akin. So, ma'am. simple lang. Was it a CIDG operation? Yes or no lang po? Para No, maliwanag ma'am. That's na. a PNP operation. CIDG bahagi naman ng PNP, pero sa dinami-dami ng division, sa dinami-dami ng pangkat sa PNP, CIDG ang pinili ng Chief PNP na maglulunsad nito. Tama po ba? That is an operation, composite operation. That is an operation headed by a composite team of the PNP, led by the director of the CIDG, ma'am. So, who gave the orders to have President Duterte transported to The Hague? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, my order is to serve, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. On the nuances of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay. Hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol? Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th Wing and deliver him to the team. Okay, at assist the nandun na team. siya sa 250th Wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering that I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. And we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground.
Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to the CIDG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Yes. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa kanya. That is the limit of my power. Yeah. That's the But limit. according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa and kanila that is- na isakay sa aeroplano si And Pangulong that is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him. mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this Ay, operational matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang asking boxing. kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. I'm sorry, Secretary Remulla. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Tama po ba? Yung nabasa ko, na sinabi niyo, ako nang bahala, basta bigyan ako ng eroplano. Nabasa po namin sa media, fake news po ba yun o hindi? Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa dahil. General Torre. Please panoorin ninyo, nandyan, arrest him, bring him to the Hague, yun lang. Pakita lang. So paano po General ibinabasa Torre. inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the Sino po legalities. Even ninyo if I was clear? abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened.
So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one, No, sir. that is referred to, I will admit it Kasi- that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to The Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Iba And kasi- then that is, I coursed this through my brother, Yes, who sir. is the Secretary of the Interior and Local Government. Sir, giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng committee, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n man lang, di, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, nagki-clearance, nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa kanilang ginagawa. kasi every step of the way. it's a crisis management time eh. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to The Hague under the law. So- That is what the law provides. So ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance na una-una, before sasabihin ko March sa inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So nautusan ninyo with ng March the 9? UNODC. So nautusan ninyo ng March 9 si PNP Chief? Hindi ho. Martil? Nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, that's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, bumalik may na kasama naman ho tayo sa warrant unang yun. usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president. Balikan muna natin ang CIDG. Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ang warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis, palaging tumatakbo dyan, bilang operations officer, bilang commander, yung 4 P's of contingency planning. Predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero. So, it's not about anything, about sinister or anything, but it's just part of my job to plan for it. So, ano ang mga dapat pag may lumabas sa may mga wanted person, in-anticipate natin lalabas ang warrant? So hindi pa dumarating yung diffusion notice no March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinidinayan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para pag hindi naman nautusan kita ako, nakaredy binibintang. po yan, ma'am.
At meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Oplan Tugis. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganyan, ma'am. Kung sino man ang source niyan, I'm not very sure about it. Lumabas sa lahat ng media, sa GMA, pati New York Times sinabi. Pwede po nating makita, ma'am, kung Hindi if ko possible. alam. Yan lang ang nabasa ko, katulad ng marami. Operation Pursuit, tapos translate Oplan Tugis. Okay, may pangalan ho ba ako na naging source, ma'am, kung pwede ko makita? Kasi until this point, gusto ko rin po, ma'am, maraming salamat sa pag-clarify nito. Gusto ko sana makita, ma'am, yung Ang pangalan ko sinabi, talaga. ang PNP, ang nagplano na ng isang Oplan Tugis. I'm just one of the- Napakahaba ng Ayun lang, ma'am. I'm just one of the 220. Unfortunately, I'm just one of the 220,000 policemen of the PNP right now. Kung sino source nila, gusto ko sana nga makita, ma'am, na ang pangalan ko talaga is nandyan, na sinabi ko yan. Kasi na-attribute sa akin yan, ma'am, eh. Kaya I'm really thankful Yeah, at this opportunity to clear that Yes, Senator part ng Bato. news. Andyan, oh. How about that Chief PNP? Hindi kayo source niyan? Yeah, sabi kasi si PNP Chief Marbil, inutusan si General Torre na ilalagay si Presidente Duterte under police custody as soon as the ICC issues the arrest warrant. Wala po kaming ganyan at hindi ko po nakita yung Oplan Tugis na sinasabi nyo ngayon. So ibig sabihin yung New York Times, lahat ng local media, sinungaling. Okay lang, I mean sabihin lang natin alin yung totoo, alin hindi, para maliwanagan kami. Madam Chair, mas naniniwala ako sa kanila pag sinabi nila yan kaysa dyan sa mga lumalabas na balita. Kapag sinabi nila na hindi silang source, naniniwala ako. Okay, paniwalaan natin. Tama naman, dapat paniwalaan ng kapulisan. Meron ba kayong memorandum, document, outline tungkol dito sa aresto ng March 10 or March 11? Bago pa dumating yung warrant, meron na ba kayong plano? Kasi sabi nga ninyo, General Torre, lagi kayong naghahanda for any eventuality. Crisis management nga naman. For the specific, yung March 11, ma'am, wala talagang pre-planned na sinasabing itong specific. Kaya on the fly ngayon, ma'am, na ginawa, ma'am. So everything that was done there, based on the contingencies, meron tayong mga, may situation analysis, may... Pero sinabi rin ninyo, matagal ng plano yan. Yes, ma'am. Naabutan ko na yan. Pagdating ko, meron na yan. Anticipation na kami. Actually, ma'am, ang pinaka-mother of plan yan, ma'am, baka kasi yung pursuit na yan, hindi tugi sa pinagsimulan, baka manhunt. Kaya pursuit, baka manhunt yung manhunt Charlie natin, na mayroong ganyan ang PNP. Hindi The accounting of wanted persons. Hindi po, General Torre, kasi may PNP memos for deployment. Pinirmahan ni Chief PNP Marbil, March 10 pa lang. Wala pang arrest warrant, magde-deploy na tayo ng kapulisan sa NCR at pati na rin sa Davao. Di ba? May memo tayo, pinakita natin nung first hearing. Yes, Chief Marbil, please. Ma'am, that's a regular deployment po yung pinapadala po natin. Yun po yung ano natin. Bakit kayo nagde-deploy? Wala pang warrant? That's already part of the contingencies. Kasi hindi naman natin madi-deny na napaka-high profile ni PRRD. Ito na nga, may preparation na may probability na lalabas itong order na to. On my part, lalabas ang Pero order na to. sabi, nung unang hearing ni Secretary John Vic, na chismis lang naman, magde-deploy ka sa chismis lamang? There's really no harm in erring on the side of caution, ma'am. Palaging ganyan. Prevent after the prediction. We prevent whatever. Kaya palaging predict yan ang scanning the operational environment, threat assessments, So wala preparation, talagang IPB. plano. Pero sinabi mo, matagal ng plano yan. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just
general contingency planning. Yes, ma'am. No specific incident was anticipated. Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating nung mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am. Hindi siya generic contingency Opo. planning. Part na ho ng aking trabaho na ma'am yan, nakita ko na, sabi ko, nako, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was a planning. plan. Ma'am? So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na Ina-adjust magkakaroon na lang. ng warrant. Ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP. I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation. people. I have 2,000 people under me. Sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG, kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino may-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements. Ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. At saka definitely, ma'am. nananawagan ka na sa iba't Definitely. ibang tropa. Definitely, we are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, tama ba inauthorize ninyo na tawagan yung iba't ibang pangkat ng PNP si General Torre? Siya nang namahala ng lahat. Ma'am, ako po ang in charge po ng Philippine National Police. I just ordered General Torre to prepare. Yun po yung contingency natin. Kasi we heard from the news coming from the former president that there will be an ICC. That's Pero coming iba-iba na yung mga grupo na tinatawagan niya, hindi na si IGG lang. That's ma'am, dun sa atin sa ano natin, meron po yung power ng CIDG that's really to help from other units po. Okay naman po sa Philippine National Police po yan.